Grabe. Ang lakas ng usok. At ito nga po ay pinagawa sa atin itong DB Audio na amplifier. At pag-testing pa nga lang po natin ito ay talagang nagulat po tayo. Ang lakas ng usok, ayan oh. Makikita nyo. At yan po ay may nag-check na po niyan. Nakalas na raw po yan. At ang unang sira nga raw po niyan ay wala siyang audio. At dinala nga po sa atin dahil hindi po nagawa. At nang chinek po natin ay napansin natin kung bakit wala siyang sounds ay yung mga transistor niya po, yung mga maliliit na yan ay kinalawang ng paa at yung mga resistor po ay ganun din kapag binras natin ay napuputol na dahil kinalawang na po yung kanyang mga paa. Ayan o, kung mapapansin nyo, ayan po yung sa dami ng mga maliliit na tinanggal natin. Pag brush ko po, yung iba natatanggal na kaya hindi na po siya tumutunog. At ang dahilan naman po kung bakit siya umusok, ayan o, yung capacitor na yan, kung bakit umusok po yan. Dahil po yung unang nag-check, yung pagsalpak po nilang, pagbalik po nitong socket, yung 17017 na supply, nagkabaliktad po. Ang napasupply po ay yung 34034. Kaya umusok po itong capacitor kasi mababa lang yung value niya, nagkabaliktad po. Hindi po siguro napansin nung unang nag-check. At na-okay na po natin, napalitan na rin natin yung pyesa. Ayan, inisa-isa po natin lahat at pinalitan na po natin yung mga bulok-bulok na mga resistor kasi tinanggal na rin po natin yung pinakang power transistor niya. Yan, kasi po natatabunan po kasi yung pyesa niyan. Ganyan po ang design ng mga DB Audio, nasa ilalim po yung pyesa niya. Unlike po ng mga concert, Sakura, makikita mo kagad yung pyesa. Kaya tinanggal po natin itong heatsink na to para makita po natin yung pyesa niyan sa loob. Ayan. At dyan po yung mga nanggaling yung mga sira na eto, yan mga yan po. Kaya kailangan po tatanggalin talaga yun para makita natin yung mga sirang pyesa. Yan. At pag shorted po talaga, hindi po talaga tutunog kahit yung mga maputol po yung mga paa. Ayan. At napalitan na po natin, ibabalik na po uli natin yung pinakang heatsink na yan. Para po ma-testing natin kung good na siya. At hindi nga po kagaya ng mga amplifier na yung mga concert, hindi mo na kailangan tanggalin yung pinakang buong heatsink na ganyan kasi hindi naman po ganyan yung design niya. Automatic makikita mo lahat yung pyesa. Unlike po nito, may natatabunan yung ibang pyesa dito sa loob. Kaya mapipilitan po kayo na tanggalin talaga yung pinakang heatsink na yan. At ngayon, testingin po natin kung okay na siya, kung hindi na po siya uusok. Yan. Kaya po, pag halimbawa na nagawa po kayo ng mga amplifier at tatanggalin nyo yung mga socket na yan, para hindi po kayo magkamali, lagyan nyo po ng tanda kung saan nyo kinabit o saan nyo tinanggal. Yan. Pwede nyo pong ang ginagawa ko po dyan, kung talagang marami yung socket nya, para hindi kayo malito, picturean nyo po. Para pagka ibabalik nyo, pwede nyo silipin sa picture, makikita nyo kung saan kayo may mali. Yan. At subukan po natin isaksak, tapos testingin natin kung may uusok pa dito. Ayan. Wala na po siyang umusok at tingin ko naman po ay okay na siya. Kailangan lang natin na testingin. Subukan po natin lagyan ng speaker saka audio na input kung mayroon na po siyang audio out. Ayan, ito na po. Ayan o. Kung mapapansin nyo, may power na po siya. Ayan. Hindi nyo lang po naririnig yung pinakang sounds niya, pero okay na po siya. Ayan, at kahit ilipat ko na yung selector, yung volume niya, okay na po siya. At kung may mga ganyan po kayo na problema na mga amplifier, kamukha po nitong DB Audio, pwede po kayong mag-comment at pwede po nyo akong pasyalan dito sa aking shop. At gagawin po natin yung mga amplifier nyo na ganyan.